So yun yan mga dre, so katulad ng sinabi ko kanina dito mismo before yung intro. So ang gagawin natin ngayon, magre-review ako nung sarili kong motor, which is yung pinakaunang muna sa lahat na i-review ko is yung RFI 175. So anong susi niya sa version 4? Well, basically si version 5 kasi is iba na yung susi. So I hope na makagawa ako ng comparison video for this para at least malaman natin yung differences ni RFI version 5 tsaka ng RFI version 4. Pare, naka-dual chassis na rin na to. Just connected na rin siya sa pinaka-axle niya. Then at the same time yun, medyo nakakalawang ng konti, pero take note of this na meron siyang dual shock suspension sa likod. Ito yung tsura ng kanyang instrument panel board dito mismo sa front. So ang kanyang instrument panel board may pinaghalong analog and digital na instrument panel. So yun nga mga dre, so katulad ng sinabi ko kanina dito mismo before yung intro. So gagawin natin ngayon, magre-review ako nung sarili kong motor, which is yung pinakauna muna sa lahat na i-review ko is yung RFI 175. So ang gagawin pala muna natin ang formatting ng review is basically paurong. So pinaka newest tapos sa pinaka newest hanggang sa pinaka oldest na motor ko. So sa ngayon focus muna tayo dito sa pinaka bago ko, which is yung version 4 ng RFI 175. So ano nga bang meron dito sa motor na ito muna? So start muna tayo sa pinaka technical specs nito. So si RFI 175 basically, or si RFI 175 version 4 is naka Euro 4 standard na siya. Then at the same time meron siyang displacement na 171 or 171.7cc. Naka single cylinder na rin ito. Meron na itong camshaft na single overhead cam na meron dalawang valvula. Then meron na itong power na 11.5 horsepower at 8,000 RPM. Then meron na itong maximum torque na 12.4 Nm at 5,000 RPM. So ang kabuuang weight naman nito is basically nasa 134 kilograms. Then ang transmission naman nito is naka automatic CVT na rin. So basically maxi scoot siya, commuter bike category. Then kung nakikita nyo naman yung looks, halos merong mga parang same type siya nung NMAX tsaka nung mga PCX type, pero iba lang talaga ang itsura nito since ito nga ay nirelease ni Rusi. So before natin to ikutin tong motor na to, alamin muna natin yung pinaka main features nito or yung mga pinaka top features nito na meron dito sa motor na to. So basically kung meron man sa inyo hindi nakakaalam, ito ang pinakaunang FI na ni-release ni Rusi Motorcycle sa market. Kung tutusin, bukod sa ito ang pinakaunang FI na ni-release nila, meron din itong mga top features na charging socket or yung USB charging port, side stand na meron kick switch, which is basically makikita na rin natin sa mga Japanese type na units, pati na rin sa iba pang units na i-release ngayon dito sa Pilipinas. Then so on and so forth, meron din siyang kickstart kahit paano, which is technically napakalaking advantage para sa isang bagong model ng motorsiklo na i-release ngayon din, especially kay Rusi. So at the same time, naka-all LED lights na ito from front until to the rear. Then kagaya nung sinabi ko kanina, Euro 4 standard na rin itong motor na to, expect na rin na naka-fuel injected na rin ito. So yun nga so nasabi ko na lahat ng top features niya. Puntahan natin ngayon tong motor na to para ikutin din natin. Ay, bago pala yan, take note nyo muna, naka-airful tong motorsiklo nito. So yun, simulan natin ikutin yung motor. Yun nga mga dre, pagpasensyaan nyo na muna kung medyo mahina yung audio ko ngayon. Kasi gawa nga ng ginagawa ko tong review na to sa labas and at the same time yung pwesto ko, kasi although nailayo ko naman na yung pinaka-pwesto ko sa as it na pinakamalayo dito sa kalsada, pero sa ngayon medyo inaabot pa rin kasi tayo ng ingay, so medyo expect nyo na medyo mahina yung magiging boses ko dito. So yun na naman na, please bear with us. Then yun, sana magustuhan nyo pa rin tong video na to kahit na nagkakaganon pa rin. Okay,
So simulan na natin. So basically, kagaya ng isang typical na maxi scoot, meron siyang windshield which is hindi naman siya sobrang laki. Kumbaga saktuhan lang. So actually meron mga maiilan dito na ang ginagawa nila sa mga maxi scoot nila na to, katulad nitong ano na to, RFI 175. Meron silang pinapalitan na special na visor na merong attachment na pwede ka na maglagay ng foldable side mirrors dito sa front, and at the same time meron din silang tinatawag na Voltron mask, which is nakita ko siya at the first place nung nag-explore ako sa mga group ng RFI 175, especially mukha talaga siyang pang Voltron, then at the same time meron siyang halong parang may pagka matte black dito na finish na plastic with matching attachment na rin ng dalawang side mirror. So isang set siya bibilin, pero as a RFI owner, mas gusto ko sanang i-preserve yung pinaka original looks nung RFI, which is basically napakaganda na rin naman kasing tingnan nito kung tutuusin. Kaya ako binili tong motor na to at because of the looks at the same time. So totally wala pa akong idea, although yung may mga ilan-ilan lang ako nakakapanood ng mga reviews nito. Sinubukan ko lang tingnan kung maganda ba yung performance. Well, at the same time, nakita ko naman din, then nasubukan ko na. So maglalabas ako ng another honest review within 6 months dito sa motor na to. So yun, balik muna tayo. Meron siyang windshield syempre. Then dito sa bandang baba niya, take note, hindi to air intake. Ito lamang is just a carbon carbon plastic lang naman siya, na which is technically isa siya sa mga nagbibigay ng magandang effect for the actual lights dito mismo sa front, which is basically itong front na itong pinaka front or headlight niya is naka quad LED projector lights na po ito. So yan, katulad niya, napapansin niyo parang may apat siya na bulb dito. So dalawa dito sa kanan, dalawa dito sa kaliwa. So naka quad LED projector na rin to, katulad ng mga diniscuss ko last time na mga motorsiklo, na katulad din nung sa, kung hindi ako nagkakamali, sa may Easy Ride Adventure 175 Fi, meron din siyang ganito. So ganito rin yung itsura ng RFI 175 natin. Then at the same time, meron din siya dito mga butas, which is technically hindi naman siya nakakatulong for air intake kasi itong mga butas na to sa ilalim, sorry, hindi ko na is para lang sa design lang din ito, pero parang ito lang din ang nagsisilbing ilong niya rin kasi kung tutuusin, para mas bumagay siya dun sa masungit na itsura nung headlight nung RFI 175. So mamaya testingin natin yung ilaw niyan, kung gaano kalakas yung high beam and low beam nito. Hindi ko pa kasi naitatry yung yung mag-video ko ng gabi para makita nyo, mas makita talaga natin yung actual na LED lights nito kapag ginagamit natin to or nagna-night ride tayo. So syempre hindi rin dyan papatalo yung kanyang mga turning lights, which is basically itong turning lights niya na to is both turning lights niya na to is naka LED na rin. So take note, left and right yan. So naka-attach siya dito sa mismong kaha ng motorsiklo. So take note of this, merong matte finish tsaka gloss finish ito, pero mas dominant yung gloss finish dito sa motor na to kaysa dun sa matte finish nung nandito mismo sa sa design niya, which is basically bumagay lang din naman sa color, especially ito ay gloss, kung hindi ako nagkakamali, kung silver ba or gray, then gray, tama gray. So ayun, then also meron siyang konting matte finish dito ng black, then hindi naman siya nag-aalo ng iba't ibang kulay at the same time, pero na usual place maganda siyang tingnan. So yun, okay, so punta tayo dito sa may baba. Take note of this mga dre. So dito sa baba meron lang siyang covering dito sa mismong suspension niya, pero take note of this, ang suspension niya dito is naka telescopic fork suspension siya. Then at the same time naka single disc brake din ito sa harap. Then ang kagandahan kasi dito is
yung actual na brake calipers niya is naka dual piston calipers na rin. So asahan nyo maganda yung kaya nitong ibigay na stopping power when it comes while you are riding, and also pati na rin dito mismo sa braking system niya. So kung hindi ako nagkakamali, ang brand ng kanyang suspension is U1 if I remember. Then at the same time, ang braking system nito is meron naka combi brake system na rin, which is technically hindi naman siya ganun hindi ka gaano mabibigla sa kanyang braking system, pero slowly but surely kaya pa rin niya makapagbigay ng at least magandang quality ng stopping power at the same time, lalong lalo na dito mismo sa motor na to. So naka mags na rin siya. At ang kanyang tire size, well basically ang sukat lang naman ng kanyang gulong is 110 by 70 by 13. So typical na mas maliit ito compare sa Adventure X 150, sorry. Kung mas maliit ito compare sa Adventure X 150i, then at the same time pati na rin doon sa iba pang maxi scoop na nai-release kaya dito sa market, especially yung mga NMAX, mga Aerox, so on and so forth. So yun. So pero goods naman siya in terms of balance kasi kahit na ganun kaliit yung gulong niya, at least makapal pa rin ito, and also kayang-kaya ka pa rin nito i-balance kahit gaano ka pa kalaki na sumakay, kahit gaano pa kalaki ang sakay ng motorsiklo na to. So well, ako katulad ko is ang timbang ko, ito i-reveal ko na yung timbang ko kung tutuusin ha. Ang overall weight ko lang naman is nasa 108 to 106 if I remember. So yung motor na yan kayang-kaya ondalin yan. Bukod sa malaki, bukod sa medyo bulky, tsaka medyo slick yung kanyang design, same time, kayang-kaya niya rin yung overall body weight ko dito mismo sa motorsiklo na to. So hindi siya katulad ng ibang motor or scooter na medyo lumulundo kapag ano. Kasi ito, considered na malaki na rin ito eh. 175cc, then at the same time, may malaking kaha, then meron din matibay na chassis. So yun, given na talaga at the same time. So yun. Then punta tayo sa mismo pinaka-front. Okay, so bigyan ko lang kayo ng konting idea mga dre. So yung side mirrors na nakikita nyo sa kanya, aftermarket na to. So KDR Racing ang brand yan. Shoutout dito sa shop dito mismo sa May Malaria na nag-provide sa akin ito. Na bilan ko lang sila within worth of 850 pesos dito sa motorsiklo na to. Kasi itong time na to, nawalan ako ng side mirrors last time, 'di ba? Nakapakita ko sa short. So hindi ko siya totally ma-cover up ng ganun. So kailangan ko bumili ng bago. So kaya yan. At least nakapagpalit. Ready to ride na ulit. And then masisecure na natin yung safety natin. So ayun. So bigyan na rin natin ng review tong side mirror na to later after nung review. So ayun nga. So katulad nito mga dre, hindi pa po naka-naked ang kanyang handlebar. Then at the same time, meron siyang dalawang dito, baso for brakes or brake fluid. Pero before natin simulan dito sa may handlebar yung pagre-review, simulan muna natin dito sa kanyang digital panel. Ayan. So ganito yung itsura ng kanyang instrument panel board dito mismo sa front. So ang kanyang instrument panel board may pinaghalong analog and digital na instrument panel. So bakit? So simple lang, magkabila is analog, then yung sa gitna naman is digital. So paano? Didiscuss ko sa inyo to isa-isa. So dito sa gitna is yung, dito sa gilid is yung analog speedometer nya. Then at the same time, dito naman sa gilid is yung tachometer nya for RPM or yung revolution per minute. Then sa gitna naman is yung overall na kanyang digital instrument panel, which is ang makikita lang naman kasi natin dito, unang-una is yung time. Ito medyo hindi pa yan consistent, pero hindi ko alam kung pwede pa iset. So tatanong ko yan doon sa mekaniko next time. Yung engine temperature ng motor, which is technically ito siya. Then yung fuel gauge, medyo blinking na. So konti na lang ang gasolina nito. Ito yung, ganito yung itsura ng kanyang fuel gauge bar. So pagilid yan siya na pabilog. Same din sa kanyang battery gauge bar, which is yung
pinaka battery meter niya. Ayan, so meron pa tayong kulang na isang bar or 2 bar ata to. Then speedometer. Meron din tayong actual trip dito, which is basically ito yung dito natin ini-indicate yung actual na kilometers ng naibiyahe natin during after pala natin mag-change oil. So katulad nito last time nag-cover ako ng isang video na nag-change oil ako ni RFI. So from 5,600 kilometers is nagpalit siya nag-reset siya from a 789.9 kilometers. So yun yung actual trip niya ngayon bago ulit ako magpalit ng change oil. Then at the same time yung actual odometer naman nito is na umabot na ng 6,789 kilometers ang natatakbo niya. So yun yung overall niya na biniyahe niya as a dito mismo sa motor na to. So libutin na natin ngayon yung handlebar niya. So katulad nung ginagawa natin dun sa mga typical na motor na re-review natin, ang magkabilang handlebar nito is from left to right is meron kanya-kanyang switches. So unahin natin dito sa may right side. So ang right side niya is merong hazard button, hazard switch, which is kung mapapansin nyo siya, pag pupunta tayo dito sa harap, balik tayo sa front umiilaw pareho yung kanyang signal light sa harap. So na-discuss na rin natin to sa iba pang motor, pero dito mismo mas mai-discuss ko pa sa inyo or mas mai-elaborate ko pa sa inyo kasi meron tayong actualization na nagaganap. Then blinking din ang kanyang signal indicators, which is yan, kaliwat kanan lang din naman yan pareho pero kung totoosin iisa lang din naman yan. So try natin i-off, wala na, nakapatay na, then yon, magbubukas ulit siya. So ganun lang din ang gagawin natin. So yung pinaka switch nya, which is yung kill switch, so left and right lang ito, ganun lang siya kasimple. Then also yung kanyang electric start button or yung electric start switch nya. So ayan, so napay-start natin yung motor gamit yung electric switch button nya. So punta naman tayo dito sa may bandang kaliwa, patayin muna natin yung motor. Ayan, so nagamit natin yung skill switch. So dito mismo meron tayong high beam and low beam switch, which is pwede tayo magpalit from high beam to low beam. Then ang kagandahan kasi nito, di na natin kailangan ng passing light dito sa may bandang likod ng switches kasi meron na siya dito sa may bandang baba. So see, habang pinipindot ko yan, umiilaw siya ng bahagya. So nakikita nyo na yung lakas ng quad LED projector nya. So dito pa lang nakikita na natin. Then also turning light switches. Ayan, so pag nag turning light ako, nakikita nyo naman meron din blinking dito sa may front. Then at the same time umiilaw yung dito banda sa may kaliwa. So kapag kinanan natin yan, matik kanan din ang ilalabas nito. Then off. Then horns, medyo cute, medyo mahina pa to as per my brother's feedback o dun sa kapatid ko, yung feedback ng kapatid ko dito sa motor na to. So medyo mahina pa daw to, so he suggested na papalitan ko daw to ng motor. So by the way, sa 6 months review i-reveal naman natin lahat yan yung goods and bads. So hindi tayo magiging bias dito. Papakita natin kung ano ba talaga yung maganda at hindi maganda sa paggamit ng motor na to. Well, specifically wala naman ako na pero sige, i-discuss natin yan. So yon. Then also brake levers, usual, familiar na tayo dito sa lahat ng RFI users din at the same time. Then ang kagandahan kasi dito sa motor na to, especially sa version 4, is version 4 kasi inabutan ko, di ko lang alam sa version 3 o sa version 2 naka-keyless, meron na siyang keyless technology or naka-ano rin to, keyless type of ignition. Okay, so pwede natin i-off, on. So nag-on na ulit. Then pwede na rin natin tong medyo ilayo natin para makita natin yung interactions. Yun, sige, off.
So di natin siya pwedeng i-lock since na naka-straight to. Then pwede nating i-on to. So yan. So hindi natin kailangan ng susi. Ang susi lang na meron tayo ngayon is yung remote, which is ito yon. Teka lang. Ito yung susi niya sa version 4. Well, basically si version 5 kasi is iba na yung susi. So I hope na makagawa ako ng comparison video for this para at least malaman natin yung differences ni RFI version 5 tsaka ng RFI version 4. So ganito yan. So meron siyang pwede kang mag-set ng manual lock. Gilid lang natin yung motor. Then ayan, pwede ka na makapag-lock. So yan, pwede natin nabalik. So technically ito ang advantage lang kasi dito, although hindi ko masabi kung pwede ba siya maging advantage or disadvantage. Although hindi ko lang, alam ko kasi kapag mga gantong keyless type is possible talaga siyang mangyari. Either kahit anong vehicles pa man din ang pwede natin gamitin. Kapag once kasi naka-keyless ang isang vehicle or isang motor, especially kapag ganito, under 1 meter, pag gamit itong mga ganitong klaseng remote type na control na remote control na ganito, so pwede nating ma-access yung kanyang keyless technology. Yan, so pwede nating ma-access yan. Then pwede natin i-set to as manual lock. So paano yun? So sagad natin to. So hindi ko siya malalock. Bakit? Kasi sinet ko siya as manual gamit tong button na to sa baba nung padlock. So kapag once pinindot ko yan, babalik siya sa dati. Pero kapag pinindot ko ulit to, yan, katulad yan, pinindot ko ulit yan, bumabalik siya sa dati. Kung pwede ko siyang gawing hindi, teka lang, ulitin natin. Pindutin ko ulit to. So kanina na-demo ko na yung automatic. Pindutin natin ulit to. Hindi natin siya po pwedeng ng basta-basta ikutin, hindi siya automatic. So kailangan natin talagang pindutin tong kanyang black button para natin siya mapihit ng tuluyan. Yan, so ganyan siya. So ganyan ang mechanism niyan. Then also, eto wala lang talaga siyang relay or may malakas sa busina kapag pinipindot ko to, which is ito yung ginagamit ko for indicator ko or para malaman kung nasaan yung motor ko, which is ito. Pag pinindot mo to, punta tayo sa harap. Ayan, so kung papansin nyo, umiilaw ng sabay yung kanyang signal turning lights dito sa harap, pati na rin sa likod. So ganyan yung keyless technology na meron tayo. So eto, yun yung isa sa mga specifications na meron dito sa version 4. Then also, technically, hindi na rin totally na keyless din to. So, balik natin sa automatic yan. Yan, so, naka-activate ito sa seat and fuel na switches. So, when you say seat, saan niya yung pinaka-upuan mo o yung ilalim ng upuan mo mismo. Then, kapag fuel, katulad ng mga iba pang mga maxi scoop na meron tayo dito, nasa harap na rin yung ating fuel cap, which is ito yung mismo dumedirect, dito na rin mismo yung kanyang fuel tank mismo. So try natin, open natin yung seat. Yan, so na open. Tingnan natin kung ano nasa loob. Uy, tsinelas, tumbler, kalimutan pala ni mami to. Yun, so tsinelas, tumbler, tapos kapote, plus yung box nung side mirror. So andito lahat, naka-large na rin to. And I think kasya na rin naman na siguro ang medyo maliit na half face helmet dito. Pero sa ngayon hindi ko pa siya magamit for helmet. It's because ginagamit ko ito for some kind of other utilities like nung kapote, motorcycle covers, yung iba pang mga extrang gamit ko, and so on and so forth. So kung napapansin nyo, napakarami ko ng pwedeng ilagay sa compartment nito, and at the same time napakalaki nung compartment na meron dito mismo kay RFI 175. So sara na natin. Punta naman tayo dito mismo sa fuel. Yan, so automatic na nag-o-open ang kanyang fuel cap, which is meron siyang fuel cap cover na technically hindi siya transparent
Then ganito lang natin i-open yan. So napakasimple. So ilan nga ba ang capacity o yung tank capacity na meron dito sa motorsiklo na ito? So basically, ang fuel tank capacity ni RFI 175 is nasa 9.5 liters lang naman ang kanyang fuel tank capacity. So marami-raming gasolina rin ang pwede nating ikarga dito sa RFI, which means in technically speaking, pwedeng mahaba-haba rin ang pwede natin biyahin gamit tong motor na to. So in terms of gas economy or yung fuel consumption, basically ang fuel consumption nito is 38.5 km per liter. So basically hindi pa yon doon nagtatapos. So eto, medyo may katipiran din naman kahit paano ang RFI 175 in terms of fuel economy and or fuel consumption. But at the same time, it depends pa rin naman ito sa sa throttle habit ng mismong user or ng mismong rider or ng mismong motorist din mismo. Kasi hindi natin masasabi kung nagpo-full throttle ka palagi at halos nakikipagkarera ka sa daan, so expect mo mauubos talaga kagad yung gasolinan mo while driving. So kung average lang din naman ang iyong throttle habit, okay lang naman. So masusunod mo pa rin naman yung actual fuel consumption nito habang nagda-drive ka. So yun, so na-discuss na natin yung compartment, yung kanyang fuel gas consumption, at the same time yung fuel tank capacity. Then also punta tayo dito sa may bandang likod. So yung design ng kanyang OBR step note, which is ito, very accessible naman din at the meantime, pero hindi nga lang siya ganun na kadaling kunin o hugutin kapag nakaupo na yung OBR mo sa OBR seat nya. Then at the same time, ang kanyang cushion, well, ito kagandahan sa lahat ng mga gustong sa mga lahat ng nag-ano ng RFI. Ito kadalasan napapansin ko sa mga nag-RFI, kapag pinapormahan nila to, ginagawa nila ng flat seat. Pero para sa akin, katulad nung sinabi ko kanina, I want to make it more original, na katulad nung sa kung ano yung original na itsura nya before nung kinuha ko siya. Ganun lang talaga ko siya i-retain. Kasi ito, nung pagka bumili kayo ng RFI 175 kasi, ang kagandahan kasi dito sa motorsiklo na to is yung cushion nya naka anti-slip na rin. So hindi siya gaano madulas kahit na mabasa. Then at the same time, meron siyang partition between OBR and at the same time pati na rin dun mismo sa mismong rider seat, which is nagigib rin siya ng comfortability at the same time sa rider, pati na rin dun mismo sa OBR mo. Bakit? Kasi medyo may kalakihan na rin naman ang kanyang seat. Then at the same time, kayang-kaya na rin yung i-accommodate yung OBR mo while you are riding at the same time. Kung kasama mo siya, medyo may long ride kayo, well, first na yon dito sa part na to. At the same time, nakaka-camel seat na rin. So kung titingnan mo mabuti, medyo formado na rin ang itsura ng upuan na to So hindi mo na kailangan magpa-cushion, hindi mo na kailangan magpa-modify, hindi mo na kailangan magpa-customize, unless kung hindi mo trip yung cushion nung mismong motorsiklo na ito. So yun. Then at the same time, ang kagandahan kasi sa kanya sa swing arm na to is grabe, sobrang ng bracket nito. I don't know if it's alloy, pero grabe ang nito ang tibay nitong isang to Kasi bakit? Kayang-kaya niya suportahan yung buong nito, buong motorsiklo. Well, lahat naman siguro ng motorsiklo kayang-kaya suportahan lahat ng suspension nila, but basically eto katulad nito, napakaganda rin ang pagkakagawa dito sa chassis niya na to, especially dito sa may swing arm niya. So naka dual swing arm nga pala ito mga dre. Naka dual chassis na rin ito, which is connected lang din siya doon sa pinaka axle niya. Then at the same time yun, medyo nangangalawang ng konti, pero take note of this na meron siyang dual shock suspension sa likod, which is ito quality rin. Kaya rin niya makapagbigay ng sobrang gandang bounce. Then at the same time, pati na rin yung kanyang impact while driving, especially sa mga humps. Then also pagka may mga lubak na rin at the same time. So yung kanyang mud guard, eto kudos dito Marami na pala talaga silang mga unit na nilalabas nito ever since kahit kay RFI pala.
na may mahabang mudguard para at least malesen yung dirt dito mismo sa taas. Although meron pa rin naman pa kunti-kunti. Ito take note na lang to, medyo saksi na ako dito. So pag may mudguard ka na ganito, at least konti lang naman yung naipapasok ng dumi dito, which is technically okay lang naman. At least hindi siya ganun ka dumi kung tutuusin. Then also andito rin yung kanyang fan for air cooled cooling system. Meron din siyang cover. Then also naka disc brake na rin ito. Meron din itong disc brake sa likuran na sobrang na medyo maliit lang compared dun sa meron sila dun sa harap. So ayan. Then ang tire size nito medyo may kalakihan lang siya ng konti. Ayan, so ito is nasa 130 by 70 by 13. Although mas malaki pa rin kung tutuusin yung iba pang mga maxi scoot, pero mas makapal naman, mas malapad naman ito. Then kayang malapad din naman ito. Then kayang-kaya rin naman yang i-manipulate yung weight and balance na rin mismo ng mismong rider kahit gaano pa kabigat ito. So take note of this mga dre. Commuter tire pareho ang gamit nito sa rear tsaka dun mismo sa front. So parehong commuter tire yan. For city riding talaga yan. Dun siya dinesign talaga para talaga siya dito dinisenyo kung tutuusin. Then also take note, katulad ng sinabi ko kanina, pasok na po ito sa Euro 4 standard ng motor, which is technically ito, katulad ng sinabi ko kanina na paulit-ulit tayo So fuel injected na rin yung motorsiklo. Nandito ilalagyan ng kanyang air filter. Then at the same time yung pinakamakina niya, which is dito natin makikita yung CVT. Then also ang kagandahan dito sa motorsiklo na to, once kapag hindi gumana yung electric start mo, o pwede kang mag-kick. So meron pa rin silang kickstart ignition system dito sa bandang likod. So other from that one, hindi ko lang din na-obserbahan din to. Hindi ko pa na although alam naman na natin lahat yung tungkol sa side stand kill switch So meron lang din ako isa pang nalaktawan. Ito kadalasan ko na ginagamit to dito mismo sa RFI. So take note, meron siyang bulsa dito sa kaliwa. Ang wala lang siya dito is yung sa kanan. So kanan wala, kaliwa meron. Then also lapitan natin ng konti. Nakakapag-charge ako dito gamit yung USB charging adapter ko. Gamit tong medyo basa pa nga USB charging port ko na to. So at least ang laking advantage kasi may mga times na nalolobat ako pag nagko-content ako. Minsan imbis na bumalik ng bahay para mag-charge, dito na lang din ako nag-charge din sa motorsiklo na to. So once na kapag on na yung naka-on na itong motorsiklo nyo na to, o pwede na kayo mag-charge anytime dito mismo ng cellphone nyo or anything, kahit pa camera at the same time. So ayun, so dito na tayo sa may bandang likod. So grab bar bumagay sa sticker ticket tsura, matibay din. So may plaka na nga pala ito. Then also parehong naka-LED na rin, katulad ng sinabi ko kanina, naka-LED na rin yung likod nito, tail light tsaka turning light. So on muna natin saglit. Ay, di ba pala yung switches? Yan. So ang likod nito is pure LED lights na rin, tail light tsaka yung kanyang turning light. So tail light tsaka yung turning lights niya is naka-attach na rin sa isang single light system, which is basically andito siya sa likod. Then naka-mount na rin siya dito mismo sa may bandang fender, tsaka dito mismo sa may fairings na rin dito mismo sa RFI 175. Then of course meron tayong plate light sa baba na hindi na mawawala kung tutusin sa system ng motorsiklo na to. So ayan, so ganito itsura nya. So ngayon ang testingin natin ngayon is yung kung yung seat height nya, kung abot ba siya ng typical na Asian height na kagaya ko, which is of course 5'5". Matagal ko nang binabiyahe to, sige try natin. Review pa lang. Okay.
Okay, so pagpasensyahan nyo nga kung yung side is medyo magasgas since ito naka-encounter na ng kanyang unang self-lock. Pero, good to say, ang motor na to is kayang-kaya mo rin naman siya mag-train on the ground. Kaso nga lang, tip-ko nga lang. Then at the same time, ang kanyang riding position, upright. So, kagaya ng typical na maxi scoot, medyo may kalakihan nga lang din ang kanyang yung pag-hawak ko dito sa kanyang throttle at sa kanyang handlebar, which is basically fixed na to, pero all the same time it's good, maganda, and at the same time hindi siya ganun kahirap na i-maneuver kasi yung turning radius malaki yung pwedeng masakop nito kapag once na ikaw ay nagda-drive, then kailangan mo ng mga biglaang liko, especially mag-u-turn ka. So ayan, upright position, medyo tipto, pero goods lang, well, that's good. Para sa akin, ito yun. So, balik tayo. Kano nga ba na-avail itong version 4 na to? Well, basically, wala na pong version 4 sa ngayon ng RFI 175. Then gawa nga na na-phase out na ito, then napalitan na ito ng panibagong version, which is yung version 5 nila. So yun yung pinakabagong at latest update ni RFI 175 ngayon. So yun, meron mga pinabago ng konti yun, pero ang sabi sa akin ng OIC, hindi pa naman din nagbabago yung actual na presyo nito. So basically, sa ang pagkakaalam ko kasi, ang price nito, to be exact, ang SRP ng RFI 175 is nagkakahalagang 97,000. Then, ang alam ko kasi, last time nag-promo sila sa down payment, which is bumaba from 10,000 to 7,000. Pero ang alam ko na standard na down payment nito is exact 10,000 pesos. So, 3 years, hulugan mo siya ng 4,120, if I remember. Then sa 2 years naman is 5,365. Then also kapag naman sa 1 year is 9,450. Then kapag naman nag-avail kayo or nagmuha kayo ng installment, take note, kagaya na lagi kong sinasabi, si Rusi meron niyang rebate na at least 300 pesos kapag once na updated ang bayad nyo sa kanilang kasa. So yun na lang muna mga adresa ngayon. So hanggang doon na lang muna yung kaya kong ilabas na information regarding kay RFI 175, since ang review lang muna natin is yung V4. Pero sa susunod, bibigyan natin to ng honest review sa loob ng 6 months na paggamit natin sa kanya, since malapit na yon. Then also, gagawa natin to ng comparison video kay version 5, which is yun nga, i-discuss natin kung ano yung pagkakaiba ng kanilang features at most at the same time. So sa ngayon, yun na lang muna mga Andre. Maraming salamat, stay tuned, bangan yung mga susunod nating videos. Maraming salamat, out.